pag-uusapan po natin sa oras at pagkakataon na to is to finish strong by understand your purpose. So, importante po kasi na we live in purpose. Marami po talagang mga tao na mamamatay na lang sila, hindi nila alam yung purpose nila sa buhay. Ngunit ang Panginoon po, napakabuti niya kasi gusto niya na ipakita niya yung plano at purposes niya para sa atin. Dahil alam niya yung pinakamagandang magagawa natin. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, when we live in purpose according to the Bible, huwag po natin kakalimutan, biblical po ang ating approach at hindi po tayo gagamit ng iba't ibang references sa philosophy or pattern of the world or let's say coming from inspirational books or people. We're going to focus on what God wants us to learn today. So una po pag-uusapan natin, ano nga ba yung purpose ng Panginoon sa buhay ko? Ano nga ba yung yung pag-pursue ng passion with purpose, 'di ba? Ano nga ba yung mga hadlang ng kamunduhan na kailangan natin mapigilan para mapagpatuloy natin yung buhay natin according to the purposes of God. At syempre, yung pinaka magiging angkla natin kapag naintindihan natin ang items 1, 2, and 3, we work wholeheartedly, not for men, not for ourselves, but for God. Bago po tayo magpatuloy, let's have some questions for reflection. Tanungin po natin ang ating sarili. Pwede niyo po itong ibaon pagkatapos natin mag-worship today na pwede niyo sagutin on your own personal time. Pero if you would like to reflect with me, sagutin po natin ito as honestly as possible para sa kapakanan natin. Ano nga ba yung purpose ng Panginoon sa buhay mo kung alam mo siya? At kung hindi mo alam, pwede mo siyang malaman. Because God is more than willing to talk to you if you're more than willing to listen. Paano nga ba ako pamuhay na may intention, 'di ba, na ma-fulfill yung purpose? Kasi remember, kailangan tayong maging intentional. Meron mga tao, hindi nila alam that they are intentionally destroying their lives, intentionally sinning, intentionally living in mediocrity. So may intention sila pero kadalasan bulag sila sa mga bagay na to. So hindi nila alam that that was their intention after all. Kaya nire-reject nila ang excellence, nire-reject nila ang plano ng Panginoon. So paano mo nga naman gagawin ang buhay mo intentionally living for the purposes of God. At pangatlo, ano nga ba yung mga steps na pwede mong i-take para maiwasan mo yung kultura at yung pressures ng mundo? Napaka-importante niyan. Ang ating carrier verse for our series is of course itong Philippians 3:12-14 NIV version. I would like to encourage you kung maaari po kayong tumayo when it's appropriate. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa ng ating salita. Kasi alam niyo po, napaka makapangyarihan ng salita ng Diyos. Subukan niyo po na kapag sinabi niyo to kasabay ng aking pagbabasa, hayaan niyo ang Panginoon kumasi sa iyo, isuko mo yung puso at isipan mo at huwag mong hayaan na merong hadlang sa iyong puso at isipan para hindi mo marinig ang mga kataga na bibigkasin mo at ang kataga na manggagaling sa Panginoon habang binibigkas mo ang salita niya. Sabay-sabay po natin basahin while you are on mute sa mga nasa Zoom. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Napaka-importante po kasi that we understand if we want to finish strong and leave a lasting legacy sa ating buhay. Kung ang gusto po natin yung magagandang alaala, mga alaala na iniwan natin sa ating mga kamag-anak, mga kilala, o kahit yung mga perfect strangers, yung mga hindi natin nakaengkwentro sa buhay natin, ngunit nalaman nila yung istorya natin. Ano ba yung istoryang malalaman nila tungkol sa atin? Will it be inspiring? Ito ba ay magtutulak sa kanila para magpasakop sa Panginoon? So those are the things that we can actually understand. Sinasabi po ni Apostle Paul dito, we press on towards the goal that God has, di ba, given unto us. Yung predestination natin, yung plano ng Panginoon, yung po ang pinakamagandang plano na maririnig mo patungkol sa buhay mo. At napaka-importante, wag natin kakalimutan na kapag tayo ay nakaangkla sa Diyos, makikita natin, mararanasan natin ang pagkakaiba ng pamumuhay na merong purpose.
na ayon sa kanyang kagustuhan. Kasi that's the best life that we can actually live. So, bago po tayo magpatuloy, bago po natin maunawaan lalo at maranasan ng pag-ibig, kapayapaan at kagalakan ng Panginoon, manalangin po tayo. Panginoon, kayo po ang magbigay sa amin ng pagpapala, ng karunungan, katalinuhan, para maunawaan po namin ang aming purpose. Maunawaan po namin ang iyong salita. Maunawaan po namin, Panginoon, na ang buhay sa mundong ito ay matutuklasan namin kapag ikaw ang aming Diyos. Yung ikaw ay aming totoong Diyos. Hindi namin sinasabi na ikaw ang Diyos naming Ama. Ngunit kami talaga ay hindi lamang nagsasaad ng pagsamba kung hindi sumusunod ang aming puso, ang aming isipan, maririnig sa aming bibig, makikita sa aming pagkilos na kami ay talagang nagmamahal sa iyo at nagpapasakop sa iyo. Hindi ito, Panginoon, pagsamba sa labi lamang, kung hindi ito ay pagsunod sa amin sa buong buhay namin. Na ikaw, Panginoon, ang magbibigyan ng gloria at kami, Panginoon, ay mag-fade. As sabi nga ni John the Baptist when Christ was, being introduced, I must decrease and He must increase. Today, Panginoon, balutin niyo po kami ng dugo ni Kristo, palibutan niyo po kami, Panginoon, ng inyong mga makapangyarihang anghel. Huwag niyo pong hayaan na manakaw ang aming pag-uusapan ngayon. Maipamuhay po namin ang mga salita mo at hayaan niyo mabuhay kami ayon sa kalooban mo. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan. So ituloy po natin ang ating napakagandang pag-aaral sa araw na to. Alam niyo, napakasarap po talaga na mag-aral ng salita ng Diyos. Malaliken ko po yan na tayo ay kumain ng napakasarap na ulam na ang nagluto ay yung pinakamagaling na chef, ika nga, because God will allow us to taste and to experience His Word kung bukas po ang ating puso't isipan. So una po, pag-usapan natin, ano nga ba yung purpose ng Panginoon sa buhay natin? So Jeremiah 29:11 Amplified Version, please read with me. And let's show holy reverence sa pagbabasa ng salita ng Diyos. For I know the plans and thoughts that I have for you, says the Lord. Plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope. Ito po yung panahon na ang mga Israelites ay nadisiplina ng Panginoon at they were captive sa rule ng mga ibang empire. In other words, they were under the rule of another emperor or another king. At syempre dahil sila ay nasakop ng bansang ito, parang syempre hindi nila alam, meron pa talagang pag-asa. So sinasabi ng Panginoon to the prophet Jeremiah, may plano ako para sa iyo at sa bansang Israel. Pero mag-focus tayo sa iyo ngayon. Imagine niyo, nung binabasa niyo yan, si Lord ang nagsasabi sa inyo. Uulitin ko, babasahin ko sa inyo. But imagine, open your heart and mind and believe that this is God talking to you. I'm just reading it, but God is speaking to you. Sabi ng Panginoon sa iyo right now, for I know the plans and thoughts that I have for you. Plans for peace and well-being, and not for disaster, to give you a hope and a future. Nabaliktad ko po, paraphrase. So, titignan po natin yung ating buhay kapag tayo ay nakinig sa Panginoon laban sa buhay natin na ang pinapakinggan natin ay ang tawag ng laman. Magkaiba po yan. Napakaganda po kasi ng plano ng Panginoon sa buhay natin. At kung hindi po tayo mananalangin, hindi natin kikilalanin ang Panginoon, hindi natin matatagpuan ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. At kapag natagpuan mo ang purpose mo dahil nagpasakop ka sa Panginoon, tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. At kung natanggap mo na siya bilang Diyos at tagapagligtas, ikaw ay properly nagde-devotion, properly nagpe-pray, properly nagme-meditate ka ng salita ng Diyos, inuukit mo sa puso mo at pinapamuhay mo, bubuksan ng Panginoon ang mata mo. Sasabihin niya sa iyo, ito yung mga hadlang para mabigyan kita ng mapayapa at balansadong buhay. Ito yung mga taong dapat mong iwasan. Minsan ang ipapaiwas sa iyo, kapatid mo, na hindi nakakatulong sa pananampalataya mo, bagkus nilalayo ka pa sa Panginoon. Minsan asawa mo, minsan anak mo, minsan yung malapit sa puso mo, ito yung mga taong maaring nakawin ka sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay dapat maging matibay
at tayo ang magdala sa kanila patungo sa Panginoon. Paano natin gagawin yun kung hindi tayo nakaangkla sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin araw-araw, pagbabasa ng kanyang salita? Marami pong mga Kristiyanong nabubuhay na pasaway. Simpleng panalangin, simpleng pagbabasa ng Biblia na inutos ng Panginoon. Sabi niya kay Joshua, be of courage, be of courage, be of courage. Sabi niya, three times, be courageous yun, in other translation. Ano sabi niya? Meditate on the book of the law day and night so that you may be careful to do everything written in it, and you will have good success and prosper. Pero ito po yung prosperity na sinasabi ng Panginoon na ibibigay niya sa iyo galing sa Kanya. Hindi ito yung prosperity ng mundo na fleeting. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus, what profit a man if he gains the whole world and yet loses his soul? Maaring meron kang mansyon, maaring maganda yung sasakyan mo, maaring mayabang ka habang ikaw ay buhay sa mundong ito. Maari na ikaw ay tinatangkilik ng napakaraming tao, ngunit kapag ikaw ay pumanaw, hindi mo tinanggap ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, ang kaluluwa mo ay pupunta sa impyerno. At kung ikaw man ay Kristiyano at namuhay ka ayon sa kalooban ng mundo, karnal na kapamaraanan, lahat ng inimpok mo, inipon mo, paggalan mo na makamundo, na yaman, may iwan lahat yan. At pagpunta mo sa kabilang buhay, natakasan mo lang ang dagat-dagatang apoy. Kasi kapag naintindihan natin ang plano ng Panginoon sa atin, alam natin na hindi kahit kailan papantay o malalapit ang plano natin sa plano ng Panginoon. Dahil habang ginagawa natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin, anong sabi niya? May kapayapaan ka. Maayos ang well-being mo. You're spiritually, physically well. And and you look forward to the future with what? With hope. Umaasa ka na alam mo ang iyong kinabukasan. Maaring may bagyo man yan, o may lindol, o may mga disasters, may pagsubok, may pagdisiplina ng Panginoon. Alam mo na ang kahihinatnan ng buhay mo ay punong-puno ng kagalakan. Alam niyo po, ang sarap kapag kayo ay nasa tahanan na nagtatawanan habang kumakain sa hapagkainan. Ang sarap po na ang mga kakilala natin, mga kaibigan natin, o yung mga malapit sa puso natin, ito yung mga nagtutulak patungo sa atin sa Panginoon para malaman natin yung purpose natin at yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Napaka-ibang klasing pamumuhay. Kaya po, iwasan natin ang mga hadlang, yakapin natin ang kinabukasan sa pamamagitan ng Panginoon. Ngayon, importante po yung point number two because alam na natin ngayon, kunwari, naintindihan na natin the purpose of God according to Jeremiah. Now, we pursue that purpose. With what? With passion. Punong-puno tayo ng enerhiya. Sabi po dyan sa Ephesians 2:10, New Living Translation, please read with me while you are all on mute sa Zoom. Sabi po dyan, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So masterpiece daw tayo ng Panginoon. Remember, it is the one who made the heavens and the earth. It is God Himself, the master of the universe. At ang sinabi ng Panginoon, alam mo, meron akong ginawa para sa'yo. Ito yung tatahakin mong landas kung susundin mo ko. At maintindihan mo na bilang masterpiece ko, you are actually the best at where you are called for or called at. At lahat ng mga talentong binigay ko sa iyo, yung gifting na yan, hindi ko babawiin yan. Ito ay pwede mong palaguin para magkaroon ng mas maraming makikinabang sa buhay mo. Kasi kapag ikaw ay nasa presensya at purpose ng Panginoon, ang gagawin mo, ikaw ay maluwag sa pamimigay ng kakayahan mo, kahit nga ng kayamanan mo at oras mo. Hindi ka madamot. Hindi ka nagnanais na maging mas mataas sa ibang tao. Ang gusto mo kung anong meron ka, meron din sila. Kung may pag-asa ka, gusto mo may pag-asa sila. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, lahat ng mga bagay na ito, hinanda ko para sa iyo. This is the good life according to the perspective of God. At anong sinasabi ng ekonomiya ng Panginoon? Give and it will be given back to you. Ang sinasabi ng ekonomiya ng mundo, magkamal, magkamal, take
take, take. Ang sinasabi ng Panginoon, give, give, give. At sa karanasan ko po, habang nagbibigay ka ng talino, nagbibigay ka ng panahon, nagbibigay ka ng yaman, bumabalik lahat yun sa iyo. Bumabalik talaga siya. And that's the experience that I have. At pag pinursu mo tong good things na to, alam mo, grabe dahil wala kang takot. Hindi ka matataranta kung nauubusan ka ng pera sa bangko. Hindi ka mawiwindang kapag may namatay kang kamag-anak o mahal mo sa buhay. Hindi ka matataranta sa trabaho dahil ang Panginoon, ang kaagapay mo, bibigyan kaya ng talino, ng karunungan, lalong-lalo na kapag siya ang inuuna mo. Ilalayo ka niya sa masamang tao. Ilalayo ka niya sa mga tao na mapagsamantala. Dahil alam mo, ang katotohanan because you are God's masterpiece and you are living according to the purposes and the plans of God. And what you are going to do, the good things according to His plan. The good things. The good things. Kaya nga po kung titignan natin, ang buhay na nagpapasakop sa Panginoon ay buhay na kakaiba. Hindi ka nagnanais yumaman dahil gusto mo magyabang. Alam mo na kung ikaw ay pagkakatiwalaan ng yaman ng Panginoon, ipamimigay mo lamang yun ay according to the will of God. Kaya nga sabi ni Rose kanina doon sa kanyang message sa tithes and offering, you know how to use your money. Ganun din, you know how to use your talent. You know how to use your time. At hindi ka madamot. Wala po akong kilalang taong madamot na masaya. Kadalasan po, sa mga nakaka-enkwentro kong mga taong madamot ay insecure. Hindi lang sila insecure doon sa kanilang career, kundi insecure sila sa life in general. At dahil alam na natin yung plano ng Panginoon, di ba? Ang gagawin ngayon natin, hihingi tayo ng grasya sa Panginoon para maiwasan natin ang filosofiya, ang kultura, at ang pressures ng mundo. Sabi po sa Romans 12, Amplified Version, and do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs, but be transformed and progressively change as you spiritually or mature spiritually by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitudes, so that you may prove for yourselves what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. Alam niyo sa totoo lang, na I would just like to put it out there, lalong-lalo na sa mga Kristiyanong matagal nang hindi nagpe-pray. God is waiting on you to pray. God wants to talk to you. At alam ko, alam mo, na maraming pagkakataon na tinatapi ka ng Diyos. Ang warning ko lang sa iyo, kapatid, huwag mong hayaan na sa susunod na tatapin ka ng Panginoon, ang pantatapik niya na sa iyo ay pain ng buhay. It may be a terminal illness diagnosis. It may be the loss of your job. It may be something that is, a drastic change in your life. Maybe an accident. Di po ba? Maaring bigla kang mabulag kung di ka makapagsalita, umabalda ka. Huwag mong antayin na ganyan kang tawagin at tapikin ng Panginoon. Kung naririnig mo to at alam mo sa sarili mo na matagal ka nang hindi nananalangin, manalangin ka na. Umalis ka na doon sa kamunduhan. Umalis ka na doon sa pamumuhay mo sa flesh. Kasi alam mo, wala naman siyang nadudulot na maganda sa'yo, di ba? Wala kang kapayapaan, hindi ka makatulog, maingay ang utak mo, sumasama ka sa maling tao. Hindi mo pwedeng ma-deny na yan ang consequences ng pamumuhay sa kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, you know the purposes already, you pursue that with passion, and now, ano ang hahadlang sa pagpapatuloy mo sa pag-pursue ng purpose with passion? Ang mundo. Yan sinasabi ng Panginoon, baguhin natin ang ating utak. Itapon natin ang lahat ng basura ng ating utak. Itapon natin lahat ng basura ng ating dila. Itapon natin ang basura ng ating puso. Ang basura ng pagkatao, yung pagiging ipokrito, pagiging sinungaling, pagpapanggap. Itapon natin lahat yan para kung tayo ay malinis at tayo ay emptied, ifi-fill ngayon ng Panginoon yan ng kabanalan, ng katwiran, ng katalinuhan, karunungan, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, 'di ba? Yung pagpipigil sa sarili, yung pagiging magaang, lahat ng mga bagay na
magdadala para maging kawangis natin ng Panginoon. At ang mangyayari sa atin, alam natin ano ang will ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon na gusto niya tayong kausapin, gusto niya tayong kasama doon sa lakbay, ika nga, ng Ebanghelyo, yung pag-abante ng kanyang kaharian. Kaya nga po napaka-importante na kung tayo ay mamumuhay sa mundong ito, mahirap sa umpisa, syempre sundin ng Panginoon, pero mas mahirap magkasala. Mahirap marahil magbago, pero mas mahirap hindi magbago. Hindi ka pwedeng umasenso kung ang ginagawa mo kahapon ay ginagawa mo ngayon at gagawin mo pa rin kinabukasan. Gusto mong umasenso, kailangan mo ng pagbabago sa Panginoon. At ang pag-asenso sa Panginoon, ang unang ibibigay niya sa iyo ay pangunawa kung sino ka. Dahil ang mundo, ang dami niyang ituturo patungkol sa iyo. And sometimes we define ourselves based on the pattern of the world. 'Di ba? Ito ang definition ng maganda, ito ang definition ng successful, ito yung definition ng matalino, ito yung definition ng tawag dito ng buhay na masasabi nating mapayapa, ito yung definition ng isang tao na fulfilled sa buhay na kailangan meron kang asawang matino at meron kang mga anak. You know, the fulfillment or the completion of your life. You've got to have a spouse, you have got to have a partner, you've got to have children. Hindi po yun ang pattern ng Panginoon. The pattern of God is simple. You are going to live the best life ever. You are going to be excited every day. Gusto mo ba yun? Tuwing paggising mo sa umaga, excited ka, hindi mabigat yung balikat mo? Yun ba yung gusto mo? God can God can provide you with that by His grace. Gusto mo ba na kapag ikaw ay dumaan sa pagsubok o disiplina, mapait man ang disiplina, mahirap man yung pagsubok, masaya ka pa rin? Because joy is constant. It's tawag dito, it's a condition of the mind. It is a lifestyle from the perspective of God. Hindi siya dependent sa nararamdaman mo. Dahil sa kalagitnaan ng pagsubok, ng dilubyo sa buhay, pwede ka pa rin maging maligaya. Ang mundo, ang dami-dami niyang ituturo sa iyo, napakamagastos na sundin ang pattern ng mundo. At ang pinakamalaking gastos para sa akin, hindi yung yaman na tinatapon mo, kung hindi yung panahon na sasayang. Dahil ang mundo gusto kanyang mag-fail. Ang mundo gusto niyang maging miserable ka. Ang mundo gusto niyang magkasala ka. Ang mundo gusto niyang mapalayo ka sa Panginoon. Kaya kung ito yung mga katangian ng mga tao sa kapaligiran mo, na ito yung tinuturo nila sa iyo, alam mo na sila ay nabubuhay sa kamunduhan, kahit Kristiyano pa. And the last bit that I would like to share with you is if you want to finish strong in this life, napaka-importanting we work wholeheartedly for God. Ano sabi dyan sa Colossians 3:23 to 24 NLT version? Work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward and that the master you are serving is Christ. Alam niyo po, if you do everything for the glory of God, dahil alam mo na karapat dapat siyang purihin, pasalamatan, sambahin at umaasa ka sa Kanya para bigyan kayo ng karunungan. Paano ma-execute ang mga trabaho ito? Alam nyo, ang trabaho na gagawin natin, kahit anong bagay pa ito, sa pinakasimple at pinakakomplikadong bagay, you will do it in excellence. Because this actually fosters a spirit of excellence. Hindi pwede sa'yo ang pwede na. Kapag nagluto ka ng pansit, hindi kailangan masahog siya para maging masarap. Kung hindi pa nagluto ka ng pansit at ikaw ay gifted sa pagluluto ng pansit, ibibuhos mo yung buong pagkatao mo, yung buong puso mo habang ginagawa mo siya, masaya ka na ginagawa mo yung pagkain at lahat ng pag-iingat para matikman mo kung masarap siya bago mo siya ihain dun sa mga tao sa iyong kapaligiran, di ba? Para maging masaya sila at mabusog sila. Ganun na ang perspective mo dahil ganun ka ka-excellent magtrabaho. Hindi ka gagawa ng isang bagay na house show dahil meron yun, di ba? Kaduktong yung pangalan mo doon sa produkto mo.
At kung ganun, imagine, kung ganun ka magluto ng pansit, di ba, binibigay mo yung buong puso mo, marami ka pa makikitang variation sa pagluluto ng pansit na maaring kakaiba sa pagluluto ng iba. Dahil bibigyan ka ng Panginoon ng karunungan, paano mo pa mapapalawak o sarap yung pagluluto mo. At imagine niyo kung ganun yung buhay natin. Iniingatan natin yung ating pamumuhay para pag inalay natin yung buhay natin sa ating esposo, esposa, sa ating anak, 'di ba, sa ating mga anak, 'di ba, sa ating mga kamag-anak, makikita nila na pwede natin sabihin, tularan niyo ako. Dahil ito yung pamumuhay ko, I live in excellence. 'Di ba? Hindi pwede sa akin yung grado na ganito. Kung kaya kong itaas yung grado ko sa pag-aaral at binigyan ako ng angking talino sa akademiya ng Panginoon, then I will stretch my grades. I will not settle for the average. At sino makikinabang if you become excellent? Ikaw. Dahil pag ikaw ay excellent, you will be sought after. Hahanapin ka, hindi ka mawawalan ng trabaho. Kung meron kang negosyo, yung negosyo mo, kung serbisyo man o produkto ang iyong pinoproduce, it will be the best possible product. Tignan nyo po ang Microsoft Word. Tignan nyo po ang ChatGPT. Tignan nyo ang Apple. 'Di ba? Bakit ang daming gustong bumili ng iPhone? Because the makers of that are excellent people. At yung mga kinukuha nila ay mga excellent employees. Hindi sila hindi sila kumukuha ng mga taong pipitsugin. You got to have a certain standard. Kaya nga, bago ka makapasok sa kumpanyang yun, dadaan ka sa butas ng karayom. And when you are there, you will be a cut above the rest. Cut above the rest. Because you are different from the average individual. You live and breathe excellence. Kaya nga po, pag alam mo na ang purpose mo, imposibleng hindi ka maging excellent sa panalangin mo. Imposibleng hindi ka maging excellent sa time that you spend with God. You will give God yung quality time, yung pinaka-peak ng energy mo doon sa araw mo because you want to devote yourself to God. Because you are pursuing, the purposes na binigay ng Panginoon sa iyo. You are passionately pursuing that. You are not conforming to the pattern of the world that says you have to be mediocre, that you have to be yung kailangan mo makisama, mahiya ka sa balat mo. Hindi. Hindi ka mahihiya sa gagawin mo. Hindi ka mahihiya sa sabihin mo because your standards are different from other people. Pag nanood po kayo and you are following the NBA, you see Stephen Curry, hindi aksidenteng ganun siya agaling. He has that standard of excellence. Kung kayo po ay sumusunod sa buhay ni Elon Musk, hindi siya magiging multi-billionaire, the richest man alive, kung hindi siya nasa level ng excellence. At pag tinignan natin ang buhay ni Hesus Kristo, he lived excellently to the point of giving his life so that we may have, eternal life. And while we are living on this planet, itong purpose niya yung magagawa natin. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, become like me. Become like Jesus. Walk, talk, speak, and think like Christ. Because that's the right way to do things if you want to finish strong. Maaring maraming mga tao na nagpupurso pa rin ng kanilang gusto sa buhay nila. Ang tanong ko po sa inyo, yung karera na hinahabol nyo, ito ba ay karera ng Panginoon na binigay sa inyo o karera ito na gusto nyong gawin sa buhay nyo para meron kayong mapatunayan? Nakakapagod mabuhay sa mundong ito na ang motivation mo ay kailangan meron kang mapatunayan. Kailangan meron kang maiyabang. Kailangan meron kang masabi na mas angat ka sa ibang tao. Kailangan meron kang ganitong grado, meron kang ganitong degree. Alam niyo po, kapag tayo ay nagpapasakop sa Panginoon, lahat ng mga bagay na yan, matatamasan natin nang hindi yaan ang priority natin. Kasi you can be excellent without sacrificing your time with your family. You can be an excellent father na i-fulfill mo lahat ng mga promises mo. You can be an excellent mother, while having a business or a career in one hand while juggling yung pag-aalaga mo dun sa mga anak mo. At ang sarap kapag ikaw excellent ka,
Tas meron kang mga anak, whether they are your biological children or your spiritual children sa mga nagdi-disciple dito, pwede mong sabihin sa mga anak mo, sundin mo ako, tignan mo ako, tignan mo ako, paano ako mabuhay. I am modeling this lifestyle sa iyo para magkaroon ka ng pattern at the very least, somebody who is near you right now. And that's the beauty of being able to finish strong through living with purpose. Tayo po ay manalangin sa oras at pagkakataon na ito. Naanyayahan ko po kung kayo po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. I would like to encourage you right now, just to, hallelujah, be with the Lord. Napaka-importante po na maunawaan natin that this is the best life that we can have. And I would like to encourage you, if you want to find your purpose in God, this is the perfect time for you to receive Him as Lord and Savior. Hallelujah. Hallelujah. Tatlong step lang po ang gagawin nyo if you want to live a life with purpose according to God. First step, habang ikaw nananalangin sa isipan mo, ihingi mo ng tawad ang lahat ng kasalanang naaalala mo. The Bible says that if we have a repentant heart, God will forgive us and cleanse us of all unrighteousness. Ang importante po rito, hindi yung enumeration ng kasalanan na ihingin natin ng tawad, kundi talagang handa tayong magbago, magpasakop sa Panginoon. Ikalawa na step, habang nananalangin ka sa isipan mo, magpasalamat ka kay Jesus dahil siya yung daan, katotohanan at buhay. He is the reason for your salvation. He died on the cross for you and for me so that we may have life and live it to the full. Third step, kailangan mong ulitin ang panalangin nito. Kailangan mong i-verbalize siya. Kailangan mong sabihin siya sapat na maririnig mo ang sarili mo. Because the Bible is very clear that if we believe that Jesus died on the cross and rose again, and that we confess with our mouth in this belief that we will be saved. Yan sabi ng Panginoon, the confession of our mouth. So repeat after me this prayer. Jesus, nais po kita anyayahan sa aking puso bilang Diyos at tagapagligtas ko po. Maghari ka po sa aking buhay at ipakita niyo po sa akin ano ba yung purpose ko. Bigyan niyo po ako ng pusong mapagkumbaba para ako po ay lumapit sa iyo at humingi ng grasya para makapangyari po ikaw sa akin. Amen. Yan, pwede kang dumilat panandalian. Huwag mong kakalimutan kung ikaw ay nanalangin mula sa puso at nakita mo na meron kang pagbabago, nagkaroon ka ng pagkauhaw sa panalangin, pagkauhaw sa presensya ng Panginoon at pagbabasa ng salita ng Diyos, malaki ang probability na ikaw ay totoong naligtas na. So pag namatay ka dahil nakita mo yung resulta o ebidensya ng pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa iyong pamumuhay, pag-iisip at pananalita, sigurado ka na kapag namatay ka, ang kaluluwa mo ay pupunta sa langit. Yan ang pinaka-importante. At sa mga kapatiran ko sa araw na ito, nais ko po kayong ipanalangin. Kung alam mong na matagal ka nang hindi nananalangin ng layo-layo ng puso mo sa Panginoon, hindi mo na alam ang purpose mo at nais mong bumalik, humingi ng tawad. At nararanasan mo sa oras na ito yung tinatawag nating godly sorrow that leads towards true repentance. And I would like to encourage you, come before the Lord. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad at humingi ka ng grasya that this will be the last time na tatakasan mo ang Diyos. Mabubuhay ka sa kasalanan at kamunduhan. Dalangin ko na magkaroon ka ng pait sa bibig mo patungo sa kamunduhan. Pait sa puso mo patungo sa kasalanan. At hayaan mo na ang Panginoon ang pumasa sa iyo. Kung nasaan ka man sa mundong ito,
hindi mo matatakasan ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi. Maalala at maaalala mo na kailangan mo siya. At lahat ng mga pinangako mo, ibabalik niya sa iyo in remembrance para ma-fulfill mo ang oath mo na yan sa Kanya. Come back to the Lord because that's the right thing to do. And I would like to encourage you to do that. Hallelujah. Panginoon, maraming maraming salamat po dahil matindi, maganda, malupit ang plano mo para sa aming mga anak mo. Ang plano mo, Panginoon, ay mapayapa, punong-puno ng pag-asa, at mababalansin namin, Panginoon, ang kalusugan namin. At maraming salamat dahil ang plano mo sa buhay namin kapag ito ay aming tinahak, magiging maligaya kami. Magkakaroon kami ng fulfillment, pero higit doon, matatanggal ang lahat ng pagiging maramot namin. Yung pagiging makasarili namin, matatanggal at maaalis lahat ng mga ambisyon na meron kami na makamundo at nakaangkla sa kultura ng mundong ito. Na magdadala para kami ay magkasala at makalimutan ka namin. Maraming salamat, Panginoon, dahil handa kang ipakita, ipaalala sa amin kung nakalimutan na namin kung ano ang purpose namin. At maaari mo kaming bigyan ng Christian energy, passionately pursuing it. Protecting that. At para hindi kami mag-conform, Panginoon, sa pattern ng mundong ito. And of course, Panginoon, we will become excellent individuals. Sought after individuals. Bakit? Dahil sa iyo po. Dahil binago mo kami at binigyan mo kami ng buhay that is excellent. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan, again, maraming maraming salamat po for joining us. We would like to encourage those who experience receiving Jesus as Lord and Savior sa ating programang ito. If you are that person, I pray na magkaroon po kayo ng opportunity to, have that chance to touch base with us. Makausap po namin kayo. Please pop us a message in the comment box or dito sa Zoom. If you receive Christ as Lord and Savior through this program, we would like to extend our hand unto you and bring you in the journey sa purposes ng Panginoon. At kung kayo po ay mga Kristiyano na naghahanap ng simbahan o di kaya kayo ay nakurot sa puso sa araw na ito at tingin nyo na kayo ay tinatawag sa ating simbahan sa salvation in the name of Jesus, also pop a comment doon sa comment box natin if you are joining us sa streaming platforms natin. If you're joining us via Zoom, kausapin nyo po yung nag-invite sa inyo para po tayo ay magkasama at magkausap patungkol sa iyong kinabukasan at patungkol sa buhay na walang hanggan. So, tulungan niyo po kami. May you partner with us to become virtual evangelists by sharing the content, especially if you experienced itong benefit ng paikinig ng salita ng Diyos through this platform.